Magandang hapon mga ka-farmers. Hanggang dito sa gilid ng daanan yung aking lupa. Ito nga, mayroon tayong tanim ng mga tanglad. Bawat gilid mayroon yan tanglad at saka madre de agua. Ngayon mamamasyal kami. Ito yung daanan papunta sa ilog. Meron ditong turo. Yung baka nakatali sa puno ng nyug. Maghahanap kami ngayon ng pakol. Doon sa unahan marami. Pasdan nyo yung bawat paligid. Grabe yung kawayan dito. Tabi-tabi yung kawayan. Kahit 100 na truck ang kailangan nyo, kayang punuin. Merong mga ibang lugar pinagbabawal na yung pagpuputol ng kawayan dahil wala ng kawayan. Ang kawayan ay matibay yan sa bagyo. Yan, no? Dito sa ilalim napaka lilim, malamig dito sa ilalim. Ayun, no? Lahat kawayan yan. Kaya kung kailangan natin ng kawayan, libre lang natin ito makukuha. Isa, duha. Maghalo na yung Tagalog at saka waray-waray. Maglalagay kami ng dingding ng CR ngayon. Pero dahil naubusan kami ng banana trunk, kailangan muna namin kumuha. Ayan, o. Hindi mili na. Natumba, hindi pinachinso. Ganito lang yan. Kita yung ebidensya. No. Wow. Ganda. Dos. May ice candy pa. Tibay, no? Mag-isa lang yan sa gubat. Pupunta yun sa gilid ng ilog. Nandoon yung kanilang lupa. Ang bilis ni Brad. Ito yung aming gagawin. Alas 3:30, siya yung maghahanda ng pagkain para sa ating mga alaga. Tapos ako naman magpapanday doon sa dingding ng ating toilet.
nga sa akin, ito buhit nga. Meron kaming solusyon. Isa pa. Baldak pala, no? Okay. Yan yung aming teknolohiya para hindi sila makakain ng pampaitlog na commercial feeds, mga kaparmers, dahil sila ang makakaubos kung nandito sila sa labas. Noong unang araw tinatalian namin, pero ngayon nakaisip kami ng bago. Yung takip dito, yan yung aming ginamit doon, temporary, kumbaga pang samantagal. Wala pa, relax lang kayo. Kanina nag-harvest tayo, pero ngayon may itlog na naman. Tagawan ka yan. Pagkatapos na lang kumain, Peking duck, then doon sa mga native. Palaging lumulusot ito. Sa mga Peking duck, lumalapit pag gutom. Ayan. Dito na maulusot, oh. Kailangan takpan natin. Grabe. Parang mga bulldozer. Lo. Nakakakiliti. Pati balat ko kinakain na. Ganyan sila pag gutom. Pero pag busog, ayaw pa huli. Masarap sa pakiramdam na mayroon tayong mga alaga nito na nakakabanding natin. Grabe, ang lalakas kumain. Lalo na ito. Ha? Ito yung para sa ating mga native at Muscovy duck at Bengala, naka-ready na. Ito yung para sa ating mga baboy. Relax lang, relax. Nagtatrabaho ako dun sa dingding ng toilet, pero mas gusto kong tumulong dito sa pagpapakain sa ating mga alaga. Masayang magpakain sa mga alaga, mga parents. Meron nga ako makakakilala, kaibigan, gusto pumunta dito sa farm.
gusto daw nilang ma-experience magpakain ng mga alaga at mag-harvest ng itlog. Mayroong panabong na manok mga ka-farmers. Manok ito ng kapitbahay doon sa ating dinadaanan kay Pajunilo siguro to. Pumasok dito kasi yung ating isang babae na manok inaasawa yung nasa labas. Ilabas natin. Nilabas namin kasi pumasok dito kasi pag nasa loob baka sabihin na pinasok natin sa loob, mahirap na. Nagtaka ako bakit mayroong ganun tayong manok dito sa loob. Pangalawang pakain para sa ating mga heritage chicken. Grabe. Alam niyo mga ka-farmers, dito sa binili natin na sa San Jose, Tacloban, bininta niya yung kanyang heritage chicken sa atin ng 18,000. 30 pieces, sobra. 32 pieces mga ka-farmers. Kasi ang problema sa kanya, hirap na hirap siya sa pagpapakain. Kasi ang lalakas kumain. Kasi sa kanilang lugar, halos walang makuha ng mga organic na patuka. Umaasa lang siya sa commercial feeds. Dito sa atin naman, unlimited sa organic na patuka. Hinahaluan na lang natin ng commercial feeds. May nakapasok dito isang Rhode Island. Nakikisalamuha sa Peking duck. Kagandahan sa Peking duck, pag malalaki na, walang kaarte-arte sa pagkain. Pag maliit pa, yun lang ang medyo maselan sila. Pero pag malaki na, ganito kalaki, panalo na farmers. Kahit anong ibigay mo, kakainin nila. Yung kanina na binigay namin, yun yung bago na commercial feeds. Ngayon, mayroon pa lang natitira na luma. Ito yung Integra 1000. 2,000 pala. Dito. Ito yung malupit. Kikita niyo. Bakit malupit? Malakas kumain. Pag maliit pa, kailangan kargado sa pagkain at sa kabalkan. Vitamin Pro lang yung aking binibigay. Okay naman sila. Hindi talaga maiwasan na mayroong mamatay. Malapit na palang matapos mga ka-farmers. Pakita mo dito. Ito yung pintuan. Ito yung apakan. Ayan. Lalagyan natin ng double walling fiberglass mga ka-farmers para mas maganda. Ito yung tambayan. Sa panahon kasi ngayon, ito yung bagong tambayan, lalo na pag mayroong wifi. 30 minutes, 1 hour sa CR. Kaya yung iba nagkakaroon ng almoranas.
Nakaupo, wala nang ginagawa. Hindi tuloy makadumi. Yan na, nangalahati na tayo mga kaparmers. Yung kulang na lang, ito at saka yung likod. Yung double walling, to be follow na lang yan. Ang importante, mayroon na nakapaikot. Kahit yung pintuan, sako lang muna. Pagsamantagal. Sinadya yan dito sa likuran na pahabain para lagayan ng sampayan. Para pagdating ng bare months, pag maulan, mayroon ba sampayan. Mahaba pa to. Mga sobra kalahating litro. Pero maganda bro, pag ganito lang oh. Tapos dito sa lamin, parang nature. Kita mo yung labas. Grabe mga ka-farmers, matatapos sana ngayon. Ang problema, naubusan tayo ng pako. Ayan o, mga 6 na lang, 6 or 5. Ang nangyari parang mayroong entrance at saka exit. Ito yung entrance. Dito ka mag-i-entrance, ito yung exit. Ayan mga ka-farmers. Dalawa yung pintuan. Bukas na lang yan. Ayos naman yung resulta. Oh, maganda. Lalo na pag mayroon itong varnish. Kintab niyan. Tapos sa loob, pag magkaroon tayo ng panahon, lalagyan natin ng double walling. Ayan. Native style. Ang importante, meron tayong CR. Mag-aalas 5 na, sakto lang na naubusan tayo ng pako. Kinapos, sayang. 1/2 lang kasi ang binili ko kanina kasi baka magsobra na naman, sayang, hindi magagamit. Okay na oh. Tibay. Kahit daanan ng pangalawang Yolanda, siguradong wasak. Hapon na naman, balik na naman tayo sa ating shop. Pagdating doon, gagawa ako ng dalawang arrangement. Kasi kanina yung mga ready na mga bouquet, kinuha. Kaya wala akong display mga ka-farmers. Kailangan ko ng display para sa aking shop. Pag mga ganitong oras, magandang umikot dito sa ating farm. Oh, tibay oh. Yung kanyang sasakyan kahit saan pang punta, walang problema, walang flat.